Ayan, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapanalig sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Good morning! Ayan. Good morning po sa inyong lahat, sa ating mga live audience dito sa ating chapel, sa Veritas Chapel. At good morning po sa ating live streaming na nakatutok po dyan sa ating Facebook page. Saan nga ba? Anong Facebook? Yes, live na live tayo na napapanood sa DZRV 846 at sa ating Facebook page ng Kapanalig Community. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, sa mga nakatutok po dyan sa ating live streaming, huwag niyo po kalimutan i-share po ang ating online Kapanalig Day. At syempre mga kapanalig, no, nais lang po namin magpakilala. Ako po inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy, at your service. At ako naman po ang certified Kapanalig Jessa Abrigo. Gusto ko may papalakpakan na para tayong noontime show. Ayan, mamaya bibigyan ko po kayo ng jacket. Yes. Joke lang. I-print lang natin yan. Ayan. Good morning po. Kami po ay masaya po ngayon dahil marami na naman po tayong nag-attend ng ating Kapanalig Day. At syempre, no, para sa inyo po itong lahat mga kapanalig. Palakpakan niyo po inyong mga sarili. Yes, ayan Pare Koy. Pero syempre, bago po ang lahat, marapat lamang na ang programang ito ay simulan natin sa pamamagitan ng isang panalangin na pangungunahan ni Tita Yet Roque. Inaaniyahan po na ang lahat at tumayo at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Damayin po natin ang banal na Espiritu sa ating pananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoong may likha ng langit at lupa, pasasalamat namin sa iyo ay iyong tanggapin. Salamat sa kaligtasan na bigay mo sa nagdaang panahon na dumaan ang mga bagyo sa aming bansa. Sa kawalan ng matitirhan, sa gitna ng tubig na nakababad ang mga katawan, Lord, wala po kaming inasahan kundi ikaw. Sa tema ng amin ngayon, kapayapaan at pag-asa. Sa iyo kami dumudulog, o prinsipe ng kapayapaan. Pagpalain mo kami ng pag-asa sa gitna ng mga kawalan na nangyayari sa mundo. Bigyan mo po ng kapayapaan ang mga bansang may alitan, lalo na sa gitnang silangan. Bigyan mo po ng pag-asa ang mga taong dumanas ng matinding pagsubok sa kanilang mga sakit at karamdaman, sa mga bagyong dumating, sa kawalan ng trabaho, sa kawalan ng lahat sa kanilang buhay. Lord God, punuin mo po sila ng pag-asa. Pag-asa na magbibigay buhay sa kanila. Pag-asa na tatanawin na hindi mo sila pababayaan. Lord God, napakagulo po ng mundo namin ngayon. Marami kaming kalaban patungo sa iyo. Nawa ay lagi mo po kaming bigyan ng pag-asa na laging manalig at kumapit sa iyo. Ikaw po ang prinsipe ng kapayapaan, prinsipe ng pag-ibig, at prinsipe ng pag-asa na tanangin naming kapitan. Nawa, Panginoon, lagi mo po kaming yakapin sa iyong puso nang madama namin lagi ang kapayapaan at pag-asa sa aming buhay. Salamat po sa pagkakataon na ito, muli kaming pinagtipon para sa isang magandang panayam. Basbasan mo po si Father na magbibigay sa amin ng topic tungkol sa kapayapaan at pag-asa. Sa iyo po kami humahawak. Ikaw po ang aming pinanghahawakan. Panginoon ng kapayapaan, tulungan mo kami. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Tita Yet, sa isang magandang panalangin, no? Magsiupo na po tayong lahat. Ayan, smile. Patingin nga po ng mga smile. Yes. Oh, yun, oh, yung iba nahihiya pa. Sabi nila, nakapag-almusal kaya sila? Mamaya-maya makikita natin kanilang mga ngiti, no? Ayan, batiin nyo naman po inyong mga katabi ng good morning, kapanalig.
Wow. Natapos na sila. Parang nag-echo, nag-fade na lang bigla na. Maraming salamat po. Kami po ay masaya dahil tayo na naman po ay nakompleto sa ating Kapanalig Day. At meron po ba mga first-timer sa ating Kapanalig Day? Taas po ang kamay. Yung mga bagong dating lang po. Oh, walang first-timer. Lahat po talaga ay nag-a-attend na yan. Palakpakan nyo po inyong mga sarili. Ayan. Tayo po ay binigyan ng magandang panahon. No? Yes. Ilang araw din po tayong nakulong sa ating mga tahanan, nakinig sa stasyon ng Radyo Veritas. Pero ngayon po, binayaan po tayo ni Lord ng magandang panahon para tayo po ay makapunta sa ating Kapanalig Day. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapanalig. Ikaw, Ate Jessa, kumusta ka naman? Okay na okay ako, pare ko. Ano nga ba ang topic natin last month? Yes, ang ating topic last month, temang mapagkumbaba at maglingkod katulad ni Jesus. Iyan po ay pinangunahan ng ating Presidente ng Radio Veritas na si Reverend Father Roy Billian. Ayan. At ngayon naman, mga kapanalig, ang ating guest priest po ngayong hapon. Galing pa po siya sa North Korea. Yes. North Caloocan lang po. North Caloocan, oo. Sa North Caloocan po ang ating guest priest ngayon. Oo. At napakabata po ng ating pari po ngayong umaga. Siya po ay 30 years old. Wow. Batang-bata. Mas matanda pa po pala ako, no? Kasi ako ay 35. Pero, yun lang. Share ko lang. Ilan taon ka na ba, Ate Jessa? Ako ay 28. 28, bata pa rin. Ilan taon na po ba kayo, mga kapanalig? Bata pa. Hanggat wala pa sa 100, bata pa. Amen? Ayan. Pag sinabing tinanong ang edad nyo, sabi nyo, bata pa ako kasi wala pa ako sa 100. 75 pala. Ayan, biro lang po sa inyo, mga kapanalig. Ayan, wag na po natin patagalin, Ate Jessa. Medyo malilimutin na tayo ngayong umaga. At nga po pala, nais lang po natin pasalamatan po bago po natin tawagin ang ating guest priest. Maraming salamat po sa ating technical department at sa ating social media department na kasama po natin ngayon. At syempre, nasa likod po ang ating mga kapanalig coordinators. Ayan, at andyan din po ang institutional kapanalig po. Sa panguna po yan ni Ate Camille Mongcal. At syempre, maraming salamat din po sa ating department head, Ma'am Apple Estrella. Ate Jessa, pakilala na natin ang ating guest priest ngayong umaga para at least mapakinggan na ng ating mga nanay at tatay. Excited na po ba kayo? Yes. Ay, hina. Parang hindi naman. Hindi naman excited. Gumanon lang sila. Yes. Excited na po ba? Yes na yes. Excited na po ba? Yes na yes. Ayan. Ganyan pag excited. Okay, tawagin na po natin ang mga kapanalig. Pero ano po ba ang topic natin ngayon, Ate Jess? Oo. Ang atin pang spiritual topic ay kapayapaan at pag-asa. Pamumuhay sa presensya ng Diyos sa gitna ng nagbabagong mundo. At ang ating magiging guest priest po natin ngayong umaga, mga kapanalig, ayan, ang congregation po ni Father ay from Adorno Fathers from Labo, Camarines Norte. Siya po ay na-ordain noong October 28, 2024. Parochial Vicar San Jose, Amang Mapagkalinga Parish from Phase 5, Bagong Silang, Caloocan City. Please welcome our guest priest, Father Wilson Olea, CRM. Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta ho kayo? So, magandang umaga pong muli sa mga kapanalig natin, sa mga nandito sa studio at sa mga nanonood po sa Facebook Live. So maganda at mapagpalang umaga at punong-puno ng pag-asang umaga sa inyong lahat. Amen? Ayun. So bago kong magsimula, meron ho akong tanong. Sino ho ba dito kagabi ang natulog na hindi nagbukas ng cellphone? Meron ho ba? Oh, sino ba dito kagabi ang hindi nanood, nakatulog na hindi nanood ng mga reels, ng mga video sa Facebook? Seryoso?
Pexman? Saksi ang Diyos. Saksi ang Diyos. O talaga nga naman. Saksi ang Diyos. So yun. Kasi nakikita natin sa panahon ngayon, di ba? Napaka-gulo ng mundo. Roller coaster ang mundo ngayon. Pabago-bago ang mundo ngayon. So sa panahon ngayon yan ang kinakaharap natin. Parang ang hirap-hirap hanapin ng kapayapaan, di ho ba? Kasi last time, naalala ko, pagka-ordain ko bilang pare, ako po ay bumalik doon sa aming probinsya, sa Labo, ang Camarines Norte, sa Bicol. Tapos, noon, nakakatulog pa ako ng siesta, saka ng gabi, mahimbing ang tulog ko. Pero pagbalik ko, ang ingay-ingay na, alam niyo kung bakit? Yung kapitbahay namin meron ng piso wifi. At yung mga bata, doon na, nakatambay sa harap ng bahay namin. Ang ingay-ingay nila, minsan nagmumurahan pa nga. Naglalaro ng ML. Kung alam niyo yung ML, alam po ba ang ML? Yung Mobile Legends, yan yung nilalaro ng mga bata ngayon. So, napakagulo ng mundo. Minsan, saan natin mahahanap ang kapayapaan? Ang tanong natin. Minsan, kung may pag-asa man, yung tema natin ngayon, minsan mahanap pa natin yung sa last page pa ng Google. Pero, tandaan natin, ito yung tanong natin ngayon. Paano ba tayo mamumuhay na may kapayapaan at pag-asa? Lalong-lalo na ngayon na parang roller coaster ang mundo. Bago-bago ang mundo. Nagbabago na ang mundo ngayon. Tandaan natin yan. So, reality check muna tayo. Ano bang meron ngayon sa mundo? Unang-una, may AI. Na kayang-kayang gumawa ng mga video. Kung minsan din natin alam, di ba? Alam niyo ba kung ano ang AI sa hindi? Minsan may magagaling na gumawa. May AI kayang gumawa ng kanta. May AI na kayang gumawa ng tula. At kung ano-ano pa, napakarami. Kahit nga sa prayer, di ba napanood nyo ba yun? Yung nag-prayer siya, tapos pagkatapos ng prayer, feel free to modify this prayer and tailor it to your specific needs. So, nabasa pati niya yung watermark ata yan ng AI. Pati yun binasa. Halata na hindi niya gawa. So, napakaraming pagkakataon na nagagamit ito sa hindi magaganda. Pero tandaan natin na meron rin ng mga advantage ito. Hindi ho ba? Makikita rin natin, halimbawa sa mga social media, mga fake news, scam, mga hugot, mga kabataan natin ngayon, mga travel goals, mga bashing, gender issue, tawagin mo lang na sir, di ba? Gano'n na. Climate change. Gera. Inflation, gulo sa politika natin dito, lalo na dito sa Pilipinas, mga artista, mga vlogger na nag-break, minsan apektado tayo, kahit nga pares, di ba? Kahit lugaw, affected na rin. Nagmamahal na rin. Pero tandaan natin yung sinabi na San Juan sa kanyang ebanghelyo, in this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Tandaan natin na yes, hindi ho tayo exempted. Hindi tayo exempted sa gulo. Pero tandaan natin na meron tayong pag-asa dahil meron tayong kasama. Ano ang kasama natin? Ang pag-asa at kapayapaan na galing kay Kristo. Yan ho ang ating dapat panghawakan. Yan ang dapat nating panghawakan. At sabi naman doon, nabasa ko lang ito sa documents ng simbahan na Gaudium et Spes. Sabi doon, the joys and the hopes, the griefs and the anxieties of men of this age are the joys and hopes, the griefs and anxiety of the followers of Christ as well. So tandaan ho natin na parte po ng pananampalataya natin ang suffering. Kapag nananampalataya ka sa Diyos, ibig sabihin, be ready. Be ready to suffer. Bakit? Bakit kinakailangan maghanda tayo? Bakit kinakailangan na mag-suffer tayo? Bakit hinahayaan ng Diyos ito pagdating sa ating pananampalataya? Because we hope. May pag-asa. May pag-asa tayo. Kung tayo ay nagsasuffer, we suffer with Christ. Kung tayo ay nalulungkot tayo kasama ni Kristo. Kung tayo ay masaya masaya. Nakasama ni Kristo. Pero tandaan muna natin, let's define hope. Ano nga ba ang pag-asa? Ano nga ba ang kapayapaan?
Doon muna tayo sa kapayapaan. Hindi ho ibig sabihin ng kapayapaan ay yung tahimik ang paligid. Tahimik yung mundo natin. Walang ingay, hindi lang yan ang ibig sabihin ng kapayapaan. Peace, ibig sabihin ho nito, ito ay katiyakan na kahit meron kang problema, marami kang pinagdaraanan, buo ka pa rin. Buong-buo ka sa loob. May pananalig ka pa rin na kasama mo ang Diyos. Peace is not the absence of noise, but ito ho ay presence of God. Ang presensya ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kahit marami tayong pagsubok, challenges na pinagdaraanan, ialam mo na nandyan ang Diyos kasama mo. Kasama mong lumalaban. At once you recognize that, nakasama ko ang Diyos, nakasama ko lumalaban ang Diyos, hindi ako susuko, ibig sabihin, you have peace. May kapayapaan ka. May mga sarili ho tayong gulo, inside and out. Lahat tayo, iba-iba tayo ng pinagdaraanan. Pero kung nare-recognize mo, nakasama mo ang Diyos, again, then you have peace. May kapayapaan ka sa puso. May kapayapaan ka sa isipan mo. Ano sabi ni San Pablo doon sa mga taga-Pilipos, yung kanyang sulat, "And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Ngayon naman, i-define natin, ano ba ang pag-asa? Naalala ko, nagtanong ako sa isang mga kabataan, anong year natin ngayon? Pero yung mga kabataan, ang sagot nila, year of the dog. Sunod sila doon sa Chinese. Sabi ko, hindi, year of hope tayo ngayon. Di ba, Jubilee. Jubilee year of hope tayo ngayon. Pero ano nga ba ang hope? Ang hope po, hindi lamang ito wishful thinking. Ano ibig sabihin ng wishful thinking? Nung nakaraan ho, may lumapit sa akin. Nung linggo, may lumapit sa aking mga kabataan. Nagtanong sila, Father, pwede po magpatasa? Diba ngayon ay UPCAT? Nag-exam ngayon sa UP, mga entrance exam siguro. Pwede po magpatasa. Akala ko naman, nanghihiram siya ng pantasa. Sabi ko, pumunta ka sa office. Wala akong dalang pantasa dito. Ang pala magpapatasa siya. Di ko naman alam na yun ay parang nila, yung talagang tradition siguro yun na ginagawa nila, para guide, guidance, nagpa-pray over sila. Sabi ko sa kanila, siguro, kahit ibabad natin sa holy water yung lapis mo, kung di ka nag-aral, hindi ka talaga makakapasa. Yan ang sinasabi natin na wishful thinking, pag-asa. Pag-asa ho, ibig sabihin nito, yung pagtitiwala na kahit hindi mo alam ang bukas, wala kang kasiguro doon sa bukas, ihawak-hawak ito ng Diyos. Amen ho ba? Hawak-hawak ng Diyos na palaging may solusyon. Palaging may solusyon sa problema natin kasi meron tayong pag-asa. O sino ho dito ang mahilig sa mga superhero? Sino bang naabutan yung superhero? Si Captain Marvel. Ako mahilig sa superhero, sa Marvel. Anong paborito ko pong Marvel na hero ay si Doctor Strange. So si Doctor Strange. Kasi sabi niya, merong 14 million na possibilities para iligtas ang mundo. Pero may isa lamang na solusyon. Di ba? Ang daming possibilities, pero isa lang ang solusyon. Ano yung solusyon na yun? Yun ay i-sacrifice si Iron Man. Yung isang superhero pa. I-sacrifice siya. Pero titingnan natin, ang Diyos kasi, hindi lang isa ang solusyon. Napakaraming solusyon ng Diyos. Infinite ang kanyang possibilities and infinite din ang solusyon ng Diyos. Ang Diyos, palaging nandyan. Kapag nandyan ang Diyos, meron tayong pag-asa. Infinite ang possibilities, infinite ang solution. Therefore, hope is infinite. Infinite ang Diyos. Kaya habang buhay, may pag-ibig. Charot lang. Gagahin tayo sa viral. So yun. Narinig natin, sabi sa Catechism, sabi ho sa Catechism, sa katisismo ng ating simbahan, hope is a theological virtue which we desire the kingdom of heaven, eternal life as our happiness. Yan ho ibig sabihin ng hope sa katekismo ng ating simbahan. Ang pinaka-desire mo talaga ay makasama ang Diyos
na meron kang pag-asa na kahit hindi tayo perpekto, nandun yung pag-asa natin na makakasama natin ang Diyos. O kasama natin ang Diyos ngayon, bukas, at magpakailanman. Ano? Yan ang hope. Ano? Nanonood ba kayo ng Netflix? Hindi. Probinsyano. Batang Quiapo. Ano pa? So, yan. So, meron akong napanood sa Netflix. Ang title nito, Sandman. So, at the end, meron silang battle ni Lucifer. Ito po ay fictional ha. Huwag niyo ako i-bash. Hindi ito totoo. Fictional lamang to. Pero may magandang aral. May last battle sila ni Lucifer. Si Dream Lord. So, ang tawag doon sa game ay the oldest game. So, bali magsasabi sila ng, halimbawa, serpent. Ano makakatalo sa serpent? Ay di wolf, halimbawa. Tapos at the end, ang sabi ni Dream Lord kay Lucifer, ang huli niyang bala, sabi niya, hope. Kasi hindi na alam ni Lucifer kung anong sasabihin niya. Sabi ni Dream Lord, what it is then that kills hope? Diba? Wala. Ano? Kasi when all things is gone, if hope exists, then the end is not truly the end. Kaya totoong habang buhay, may pag-asa. Kahit konti, hindi pa katapusan. Ano? Kahit konting pag-asa. Kaya tinatawagan tayo na maging pag-asa sa iba. Kahit konting pag-asa lang tayo sa iba, then the hope is not the end. Ano? And then the end is not the end pala. Ano? So, yun. So, sabi naman ng katisismo ng simbahan regarding hope, ano? Yun nga, hope is a theological virtue. Yung ating happiness, ano? Yung gusto nating makapiling ang Diyos. Ano? Pero, ang tanong naman sa atin ngayon, ipapaano ba natin makikita ang presensya ng Diyos, ang kapayapaan, ang pag-asa dito sa mundo? Napabago-bago ang mundo, maraming lumalabas na kung ano-ano, di ba? Marami tayong development, lalong-lalo na pagdating sa ating technology, sa digital world. Kasi pag sinabi nating nagbabagong mundo, isa lamang ang maiisip natin halos, yun ay ang digital world, ano? Social media, ano? Technology. Mga kapatid, ang dami-daming influencers ngayon. May kilala ba kayo mga influencers? O may kilala ba kayo mga Catholic influencers, mga pari na nag-live sa Facebook? Ay, mabuti naman. Ano? Mabuti naman ngayon. Ano? Napakarami ng influencers. Pero ang tanong ho, sino ba nakaka-impluwensya sa inyo talaga? May impluwensya ba sa inyo yung mga yan? Nai-impluwensyahan ba nito ang buhay natin? Ang buhay pananampalataya natin? Ano? Meron hong AI na nagsasabi kung anong bibilhin mo. May AI na ngayon na magsasabi kung anong bagay na kanta sa'yo, kung anong genre ang bagay sa'yo. At minsan, kung sino pa yung dapat mo makadate, pwede nang sabihin ng AI, yung mga qualities na hinahanap mo, pwede nang sabihin. Pwede mo nang i-chat mo lamang sa AI at sasabihin na niya. Nandun na ang sagot. Ano? Grabe na talaga, no? Grabe na ang mundo. Hindi ang mga estudyante ngayon, ba't pa ako pupunta ng library? Pwede na ako isang ganun ko na lang, pindot ko na lang, pak, ayan na. Ano? Andyan na lahat. Kaya ang challenge sa atin, tayo rin ho ba ay influenced? Influenced ba tayo ng presensya ni Kristo kahit na nandito tayo ngayon sa mundong ito? Na-influensyahan pa rin ba kayo ni Kristo? O kung minsan kasi less priority natin si Kristo. Ano, may nakatabi ho ako sa bus. Ano, may isang sakristan ho ako katabi sa bus. Hindi naman ho sa pagiging marites, pero nakikita ko yung kanyang sinesearch. So pag may video na tungkol sa Diyos, ano, tungkol mga vlogger natin na pare, ang dali-dali niyang iganon, scroll up. Pero pagdating doon sa mga vlogger na, ay, tawa siya ng tawa. Ang saya-saya niya. Pero pagdating uli sa scroll up agad, pag tungkol sa faith, ano, pag tungkol sa Diyos, ay, scroll up. Ano, parang ano na kasi tayo, siguro minsan nauumay na. Ano, so reality naman yan ng pananampalataya. May time talaga na tayo ay
panghihinaan na tayo ay magsasawa. So parte ho yan ng pananampalataya. Pero ang inihiling ho sa atin, kahit nararanasan natin ang ganun, ay huwag tayong mawawala ng pag-asa, huwag tayong susuko. Patuloy tayong magpakita. You show up to God. Kahit ano man ang nararamdaman mo, galit ka man, nagtatampo ka man, nagdududa ka man, you still show up. Kasi ganyan ang nagmamahal, nagpapakita. You still show up. So, tandaan natin yung sabi sa awit. Ito ang tunay na awit. Sabi sa awit, be still and know that I am God. So, ibig sabihin, kahit nandito tayo sa mundong ito, nandito pa rin ang Diyos. Kahit pabago-bago ang mundo, ang Diyos hindi nagbabago. Ang Diyos patuloy na nagpapanibago. Nagpapanibago sa ating lahat. Kasi ang mensahe ng Diyos, tandaan natin, hindi ho yan naluluma. Tayo lang ang naluluma. Mabilis tayong magsawa, ang bilis tayong maluma. Pero ang Diyos, pabago-bago yan ng palaging bago ang salita ng Diyos. Yun ay depende sa ating pangunawa. Depende sa pagtanggap natin. Kung paano natin siya tatanggapin. Kung tayo ay nagsasawa na, talagang pakiramdam natin ay paulit-ulit. Nagiging routine na lang ang salita ng Diyos, ang misa, ang pagdarasal natin. So, ang tips, ano bang dapat nating gawin? Kung kayo ay may sasakyan habang nagdadrive, makinig ng mga devotionals, ng mga Catholic teachings, halimbawa, o ng rosary sa radio, sa TV, o sa kung may Spotify kayo, sa podcast, napakarami. Habang nagdadrive, pwede mong maramdaman ang presensya ng Diyos. Habang nagkakape, kung mahilig kayong magkape sa mga coffee shop, imbis na pag-usapan natin yung buhay ng ibang tao, yung buhay ng kapwa natin, bakit hindi natin pag-usapan ang Diyos? Bakit hindi natin kayang pag-usapan ang Diyos? Diba? So napakalungkot kung minsan nagiging routine ang pananampalataya natin. Again, paano ba tayo mamumuhay sa presensya ng Diyos? Unang-una, ang kailangan nating gawin, be rooted in prayer. Kasi ito yung nakakalimutan natin, madalas makalimutan ng maraming Katoliko sa atin. Minsan kaya pakiramdam natin nawawalan tayo ng pag-asa, minsan pakiramdam natin nawawalan tayo ng kapayapaan. Anong dahilan? Dahil nakakalimutan nating magdasal. Nakakalimutan nating hingin ang gabay ng Diyos. Napaka-busy ng mundo, wala na akong time. Bawang sinasabi natin. Pero tandaan ho natin mga kapatid, hindi mahirap magdasal. Napakasimpleng magdasal. Minsan tayo ang nagpapahirap, tayo ang nagiging komplikado. Iniisip natin ang hirap magdasal. Kasi hindi ako banal, makasalanan ako, hindi ako nagsisimba. So bakit ako magdarasal? Siguro hindi ako pakikinggan ng Diyos. Kasi yan ang excuse natin. Maraming Katoliko, yan ang ina-excuse na makasalanan ako, hindi na ako pakikinggan ng Diyos. Bakit nawawalan tayo ng pakiramdam natin, maraming pagsubok, hindi tayo pinakikinggan ng Diyos, hindi tayo nagdarasal. Unang-una, bakit ba nasisira ang relasyon? Hindi ko third party. Hindi. So, joke lang, Hindi. Bakit nasisira ang relasyon? Yun. Walang communication. Ganyan din sa panalangin. Bakit nasisira ang relasyon natin sa Diyos? Pakiramdam natin, pinabayaan na tayo ng Diyos kasi wala nang communication. Hindi na tayo nagdarasal. Bihira na tayo magdasal. Kahit sa trabaho natin, hindi na tayo nagdarasal. Tandaan ho natin na prayer is our daily recharge. Kung sinacharge nyo yung cellphone nyo, ganun din ang prayer, kinakailangan mong i-charge ang sarili mo. Kinakailangan mong i-charge ang spiritual life mo. Tandaan natin, sinabi ko kanina, hindi mo mahirap magdasal. Hindi mahirap magdasal. Di ba kaya mong kausapin ang kaibigan mo? Kaya mong kausapin ang mga magulang mo, nakakapag-open ka sa mga kaibigan mo, sa best friend mo, nakakapag-open ka sa kanila ng hinanakit mo, then kaya mong magdasal. Kasi pag nadasal ka, alam mo nandyan ang presensya ng Diyos. Magdasal. Paano magdasal? Pray unfiltered. Walang filter. Panalangin, maging honest ka. Be honest, be real. Ganyan ang prayer. Kung galit ka, magdasal kang galit.
Kung ikaw ay nagtatampo, sabihin mo sa Diyos, nagtatampo ka. Sabihin mong lahat. Nagagawa mo nga ito sa kapwa-tao, bakit sa Diyos kung minsan hindi natin nagagawa? Ano ho? So, paano mamuhay sa presensya ng Diyos? Be rooted in prayer. Ano ho? So, hindi tayo pwedeng malobat habang may mga kadramahan tayong nilalabanan. Ano? Hindi tayo pwedeng malobat. Kaya prayer will recharge us. Ano ho? Sabi nga ng letter ni St. Paul sa mga taga-Thessalonica, pray without ceasing. Magdasal anytime, anywhere. So, simple prayer. Kahit simple prayer, di naman sinasabi sa atin na kailangan kabisa mo ito, kabisa mo yan, ganito, step by step ang prayer. Hindi ito yung paano sumakses, step by the step daw. Sa prayer ho, walang step by step para sumakses. Ang kinakailangan lamang, tulad ng sinabi ko, ang kinakailangan lamang natin, simple prayer. Magdasal katulad ng isang bata. Simple, totoo, honest. Ganyan magdasal ang bata. Magdasal, halimbawa, kahit tayo ay nag-e-edit dito sa studio, magdasal kahit tayo ay nagdadrive o tayo ay nagwawalis. Magdasal habang naglalakad, kausapin ang Diyos. At hindi lang yan. Piliin palagi ang mabuti. Tumulong sa kapwa. Kasi ang pagpili ng mabuti, ang pagtulong sa mga nangangailangan, ang pagmamahal sa kapwa, yan ay panalangin din. Hindi lang yan pakikipag-usap sa Diyos. Kapag gumagawa ka ng kabutihan, kapag ikaw ay tumutulong sa kapwa, nagvo-volunteer ka sa mga charity halimbawa, yan ay isang panalangin din. Panalangin din. At ang ikalawa ho, we should embrace our community. Di ba isang community kayo dito? Mga kapanalig. Isang community. Paano natin makikita ang presensya ng Diyos dito sa mundo, nagbabagong mundo? Embrace your community. Na hindi tayo solo flight sa laban. Kasi hindi solo flight ang pananampalataya. Team tayo, di ba? Kaya nga mayroong synodality. Kasi we walk together. Tayo lahat ng Katoliko, tayo naglalakad. Sama-sama tayo naglalakad, walang maiiwan. Walang maiiwan. Di ba sa isang radio station nga, halimbawa katulad nito, di ba, merong mga producer, merong sa tech, merong host, may mga writer. So, ganun din dapat tayo. Kinakailangan din natin ng faith team. Team. Tayo, isang team kayo dito, di ba, mga kapanalig? Pinagdarasal ba ninyo ang bawat isa? Ayun. Pinagdarasal ba ninyo ang inyong kapwa? Buong mundo. Kaya tayo ay team. Hindi tayo solo. Tandaan natin. Sa pananampalataya, hindi ho tayo solo. May synodality. Lahat tayo lumalakad. Lahat tayo naglalakbay. At tandaan natin, the best way to pray is to serve. Serve the community. Serve others. Maglingkod tayo. Halimbawa, you join the parish community, the Catholic groups, ang mahalaga maglingkod tayo. Marami akong nagsasabi na they found peace. Na nag-serve sila sa church, naramdaman nila na may kapayapaan. Hindi sila nawawala ng pag-asa. So, tandaan natin. At pangatlo, paano tayo mamumuhay sa nagbabagong mundo? Paano natin makikita ang pag-asa at kapayapaan dito sa nagbabagong mundo? Ang gagawin natin, live with purpose. Yan ang ikatlo. Una, ano nga yung una? Be rooted in prayer. Pangalawa, you should embrace your community, your faith community. At ang ikatlo, live with purpose. Don't just exist. Huwag tayong basta umexist na lang. Makakain ako sa isang araw, okay na to. Makaluto ako ng para sa mga anak, okay na to. May sweldo lang ako na tama, okay na to. Don't just exist. Napaka-precious mo ng buhay para dyan. Live. Be happy.
Kahit maraming pagsubok, lalong-lalo na live with intention. Ano ba yung intention natin dito sa mundo? Make your life matter. Mahalaga ang mundo. Mag-serve tayo sa kapwa natin, mag-serve tayo sa Diyos. And this is where you can transform the ordinary into extraordinary. Yan ang reflection ko noon nung ako ay nagtrabaho sa Jollibee. Kasi part ho ng aming program, bago ka maging pare, ikaw ay kailangan ma-experience na magtrabaho, maging employee. Ako ay nagtrabaho sa Jollibee, taga-punas ng lamesa, taga-tapo ng basura, taga-hugas ng plato. Iba't ibang tao ho ang nakaka-encounter ko. Pero isa lang ho ang reflection ko doon sa karanasan na yun. Yung to see Christ in ordinary. To see Christ in the ordinary and transform it into extraordinary. Napaka-precious ng mundo. Living with purpose. Ibig sabihin kasi, living with purpose is living with love. Kung paano ka mamuhay, yan ho ay nakadepende sa kung paano ka nagmahal, kung paano ka nagmamahal. Di ba kung hindi mo mahal ang trabaho mo, di ba pakiramdam natin kung minsan parang ang pagod. Ang dali-dali nating mapagod kung hindi mo mahal ang trabaho mo. Di ba halimbawa? Parang hindi masaya. Palagi kang tinatamad, pagising pa lang nasa na ito na naman. Trabaho na naman ako. Ganyan pag hindi natin mahal ang trabaho natin, kapag hindi tayo nagmamahal. Kung wala sa puso natin ang ginagawa natin, tandaan natin, minabasa ko sa libro, the heart daw, ang puso is wiser than the head. So ang gagawin natin, honor it. Trust it. At lalong-lalo na, follow it. Di ba laging sinasabi, sundan mo ang puso mo. Sundin mo kung ano nasa puso mo. Ang sabi ni Pope Francis, the digital world can be an environment rich in humanity, a network not of wires, but of people. Tayo dapat ang mag-lead, hindi ang technology kung ano man. Kaya kahit konting pag-asa, ibig sabihin, pag-asa pa rin yan. And it matters. Mahalaga yan. Kaya, tandaan natin mga kapatid, as a conclusion, papaano mabumuhay ng may kapayapaan at pag-asa sa nagbabagong mundo? Choose to show up. Magpakita ka, harapin mo. Harapin mo. Sabi nga, may nabasa ko akong caption sa Facebook. Sabi, the key to life is to show up. Mag-show up ka kahit everything is uncertain. You show up even though life is hard. Mag-show up ka kahit hindi ka na-appreciate ng iba, but you show up. Kasi wala daw hong nakakatalo sa mga tao na palaging nandyan, palaging nagpapakita. Kasi showing up means you are peaceful. Showing up means you are hopeful. May pag-asa ka. At nakakahawa yan. Kapag nakikita ng ibang tao na masaya ka, may pag-asa ka, may pananampalataya ka, at masaya ka, then nakakahawa. Sana ganun tayo, lalong-lalo na sa ating mga Katoliko. The world is noisy. Napakaingay ng mundo. The world is messy. At pabago-bago. Roller coaster. Minsan nasa itaas tayo, minsan nasa ibaba tayo. Pero ang presensya ng Diyos, nung sinabi ko kanina, ay hindi ho yan nagbabago. Dahil kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos araw-araw. Kapag pinili mo mabuhay doon sa Kanyang presensya, ibig sabihin meron kang kapayapaan. Meron kang pag-asa at may saysay ang buhay mo. May saysay ang bawat araw mo. Palaging meron saysay. Kaya ang challenge sa atin, hindi lang tayo basta kapanalig members. Amen? Hindi lang tayo basta Katoliko. Amen? Tayo ay missionary.
Tagapangala tayo ng pag-asa, tagapagpalaganap tayo ng pag-asa, ng kapayapaan sa mundo, kahit doon sa ating mga simpleng paraan. Kahit nga itong kahit dito sa digital world, pwede tayong maging missionary. Mag-share ka lamang ng mga Bible verse kung ano man about faith, about how to encourage people in their faith. Nagiging missionary na tayo. Kilala niyo si Father Luciano? Di ba sabi niya, pupunuin natin ng good news ang social media. Lahat tayo ay cyber missionary. Yan ang papel natin ngayon. Para kahit papaano, sa simple nating paraan, maging pag-asa tayo. Maging kapayapaan din tayo ng ating kapwa. Amen ho ba? So maraming salamat ho sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat, Father Wilson at Jessa. Yes. Ayan, kamusta naman po ang ating mga kapanalig dyan? Oo. Marami po ba kayong natutunan ngayong umaga? Ano ang inyong mga natutunan? Pag-asa. Yes, pag-asa. Pwede po ba kayong makahingi ng 3 share po para sa ating kapanalig day ngayong umaga? Sino po ang nais pong magbahagi po? Volunteer. Ayan, sige brother. Si brother. Dala po kayo sa una. Nice. Share ko lang itong experience ko itong last month. Kasi 2 beses ako na aksidente. Una muna, muntik ako matikitan dito sa, kasi nag-movie rider ako. Muntik ako matikitan dito sa Litex. Sabi ko, sir, baka, maawa naman kayo, sir, hindi ko matutubos yung lisensya niya kasi masyado mahal yung violation ko. Nung napaiyak ako, biglang binalik sa akin yung lisensya ko. Sa papamagitan nun, kasi galing ako sa, Kumpisal kay Father Nonet Legaspi sa SM Fairview. Binalik sa akin yung lisensya ko. Napaiyak ako kasi naisip ko yung Holy Spirit, ginaid ako. Tapos yung pasahero ko, dinagdagan na ako ng pamasahe. Ngayon naman, pangalawa, sa trabaho ko sa movie rider, pauwi na ako, garayan na ako. Binangga naman ako ulit ng rider na yung tawag dito, yung kamote rider. Tinakasan ako, okay lang. Basta buo yung katawan ko, buhay ako, pero yung motor ko sira, okay lang. Survive naman ako. Ngayon naman pangatlong experience ko, aksidente naman ako sa bodega ng barko. Nadaganan tong kamay ko sa kaliwa ng bakal. Naipit. Kala ko may dugo o napilay na fracture. Okay naman, nakasurvive ako. Yun ang tatlong pagsubok na dinanas ko ngayong July. Sabi ko, Lord, salamat sa inyo. Hindi nyo ko hinayaang mamatay. Pinadanas nyo po ang kapangyarihan nyo sa akin na pamamagitan ng Holy Spirit. Kasi lahat tayo, kung totoo yung pananalig mo sa Diyos, hindi kaya hayaang madisgrasya, mamatay, o isisave ka niya sa paraan ng gusto niya kung paano ka. Doon ako, lumalim yung pananampalataya ko sa Diyos dahil doon sa nangyaring na-experience sa buhay ko. At may time na may naalala ko, may tinulungan ako. Nagkita kami ulit dito sa may Malabon, Sipor. Nagpasalamat sa akin. Dahil yung pagtulong ko nun, yung pera na inabot ko sa kanya, binili niya ng gamot sa anak niya, nabuhay. Ngayon, nag-aaral na, mag-high school na. Nagpasalamat sa akin. Yun lang po. Amen. Palakpakan po natin si brother. Ayan, sino pa kayang makapagbigay? Next po ay si... sige po. Ayan, si Tita Yet Roque. Tita Yet.
po, magandang umaga po sa lahat. I-share ko lang po kung paano po kumikilos yung, ayan na, umiyak. Yung pag-asa sa buhay ko. Last July po, birthday month ko, pero I wasn't able to attend po kasi meron po akong apo na ASD, may autism po, at natapot po na birthday niya. Pero hindi ko po matitiis yung apo ko, kaya na-absent po ako dito. Dumating din po sa amin na nung June 27, feast day ng Mother of Perpetual Help, dumating po si Mama Mary sa amin kasi kami po yung hermano by next year. Winelcome po namin si Mama Mary with all our heart and love for her. Pero sabi ko nga po yung mga pagsubok na dinaanan ko last July, na laser po yung mata ng anak ko. Then after po nung ma-laser, hindi rin nawala yung sakit ng ulo niya, yung hilo niya, mas tumindi po. Then binalik po namin, nalaman po namin na sa tenga na po pala yung problema niya. So may ano na po yung eardrum niya. So, kung tutusin po, sabi ko, Mama Mary, pagdating mo, ganda ng mga biyaya. Pero naisip ko po, pag-asa yung dala ni Mama Mary sa amin. Tapos po yung apo ko, na CT scan, nahihilo sa school, na-stop po siya ng 1 week sa pag-aaral. So lately po, naging problema namin kasi pagbalik po niya sa school, parang nabully po siya, tapos lagi lang nasa kwarto. Pero with the love of God po, sa akin po masakit na hindi siya makapag-aral. Sayang po yung panahon, di ba? Pero nung isang gabi po, may taong pinadala si Lord na tutulong para po maipasok siya sa ibang school. Sabi ko po, kung hindi ako kumakapit kay Lord, kung hindi ko inuuna siya, kasi serve po ako as a LECOM sa aming parokya, siguro po yung pag-asa at kapayapaan, hindi ko mararamdaman, hindi ko maibabahagi na kahit may pagsubok ako, nagiging instrumento din po ako para sa iba. Kaya kahit po anong dumaan, ka-faith lang po tayo, taglayin po natin yung pag-asa. Yun lang po at maraming salamat. Salamat po. Maraming salamat po, sister. Ayan. Next Sino po natin si brother, nasa dulo po. Good morning. Ang ganda ng topic ni Father Wilson, yung i-summarize natin yung be rooted in prayers, embrace community, kasi community tayo rito. Tapos yung live with purpose. So bakit ka gumigising? So ako gumigising ako ngayon araw-araw dahil sa dalawang anak namin na sobrang blessed kasi nga nag-full scholar ulit siya sa Ateneo. Sobrang, yun yung talagang pinagpe-pray namin ng wife tsaka nung sister niya. Tapos yung younger daughter namin nag-exam ngayon sa Pisay dahil sa UPCAT. So sobrang thankful kasi nga in spite na Dante Emong tayo, nandito tayo sa community natin kasi last time na miss ko kasi nga naghatid din sa activities ng mga kids. Kaya yun, sobrang blessed natin kasi may Veritas, live with purpose tayo. Kaya everyday is sabi nga ni Bro Randall Serrano, everyday is a blessing. God bless. To God be the glory. Maraming salamat po. Ayan. Next po si sister. Meron pa po ba? Ito si sister. Good morning mga kapanalig. Ako ay si Evelyn Tunog Manwa from Butokan, Quezon City. Namimiss ko ito ang tatlong first Saturdays dahil mayroon din kaming kasabay na obligasyon sa Divine Mercy Parish. Siyempre unahin ko yun kasi doon ako. Isa doon ay pilgrimage sa Antipolo. Ngayon, natutuwa ako sa speech ni Father, sa talk niya, sa homily niya. Kasi ang paningin ko sa pag-asa ay dalawang bagay. Pag-asa ng ating noong tayo ay bata pa. Ang pag-asa para matupad noong bata pa tayo ay guidance ng Panginoon pero through people. Kaya ang pag-asa ko noong maliit ako dahil nga broken home kami, broken family, tatay ko matanda na, hindi ako nakapag-aral ng college for 4 years. Kaya ang pag-asa ko,
Kumuha ako ng units, 18 units sa teacher. After 18 units, kumuha ako ng teacher's exam, napasa ako. Ang unang tinuruan ko, hindi ako matanggap sa public dahil hindi ako graduate ng education. 7 years sa private school sa Zambales, Immaculate Conception Academy. Ngayon, siguro handa na ako, parang tinawag ako ni Lord, pumunta ako sa Olongapo, ayun, sa National High School, may pamangkin akong guidance office. Natanggap ako doon. Doon ako nag-retire after 23 years, Olongapo City National High School. Okay. Yan ang pag-asa ng kabataan through the help of people with the guidance of God. Ang pangalawang pag-asa ay pagtanda ko na. Hindi natulong ng tao ang sumagot ng aking pag-asa. Direkta na sa Panginoon. Kasi pag masama ang panahon, nagdadasal ako. Ang isang experience ko ay nagmisa doon sa isang Sunday Mass sa barangay. Lord, malakas ang ulan yata, malakas ang hangin, ang mga gamit ng choir halos mababasa na, tumutulak. Ang gamit sa lamesa ng Father, lumilipad ng mga mantel. Lord, mahirap yata. Humihingi ako sa iyo. Kung maari, itigil mo sana pangsamantala ang ulan. Pero tuloy pa rin, malakas ang hangin at ulan. Lord, kung ayaw mo akong pagbigyan, hangin lang ang bawasan mo. Okay lang ang ulan dahil may bubong, covered court. Sa awa ng Diyos, ilang minuto lang, natigil ang hangin. May ulan. Pero, tinuloy ng Panginoon, pati ang ulan, nawala. Ambon na lang nang matapos ang misa. Umuwi ako. Dumating ako sa bahay, naalaala ko, Lord, hindi ako nakapagbisita ng adoration ngayong araw lakad ako, papunta, nagbisita ng adoration, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Yun ang una. Kasi marami akong mga hinihiling na pag-asa na ang direktang tumulong ay gawa ng Diyos. Hindi dumaan sa tao. Tulad noong bata pa ako, dumaan sa tao. Ayan, meron po ba mga kapanalig na gustong mag-share? Ayan, si sister. Si Tita Tess. Short message lang po. Good morning po. Hindi ko nga po alam ang pag-asa pala talaga tuloy-tuloy. Ako po ay retired government employee na hindi ko alam after this pala makakaserve pa rin ako. Sa aming opisina, may chapel, every first Friday nandun ako. Na napakasarap po talaga, na welcome pa rin kahit na retired ka na. Kagaya nito, kahit pagod ka na, meron palang kaming first Saturday na kapanalig day. Sabi nga ng mga office mate ko, talagang kulang na lang sa'yo, sabi niya ganito, yung minsan kasi tumutulong ko sa mga madre. Ito po kasi, napakasarap pakinggan na makatanggap kang message sa mga dati mong office mate. Ate Tess, malakas ka naman kay Lord, ipagdasal mo naman kami. Bakit po ganun ang sabi nila? Though I'm not worthy, pero bakit po pinapadalang ka ng ganung message? Siguro po instrumento lang ako na marami po akong problema. Then, nasusolve naman po. Kaya ang pag-asa po talagang walang katapusan, sabi nga ni Father. Ang ganda po ng message niya. Ano din po natin yon, ikalat po natin ang sinabi niya kung pwede sa social media. Amen. Amen. Meron pa po ba mga kapanalig? Meron pa po ba gusto mag-share? Ayan. Ano yun, Sir Alex? Anong tunog yun? Ayan, Tarikoy, pasalamatan po na natin ang ating mga benefactor ngayong buwan ng August. Pero bago natin sila pasalamatan, Ate Jessa, meron po ba ritong nagbe-birthday ngayong month ng August?
Taas po ang kamay. Sino? Ayan. Ayan. Mamaya po magkakaroon po tayo ng pagkakataon na ma-bless po kayo ni Father. Tatayo po kayo dito sa unahan. Pero bago po yan, nais lang po namin ni Ate Jessa magpasalamat po sa mga kapanalig na nagbahagi po ngayong umaga. At syempre sa mga nag-attend po, maraming salamat po sa inyo sa inyong pagbabahagi dahil kami po ay natututo po sa inyo. Hindi lang po kayo simpleng nag-attend dito sa ating Kapanalig Day dahil kayo po ang nagbibigay rin po sa amin ng inspirasyon na pagdating po ng panahon, pag kami po ay nagkaedad, ay ganito rin po ang gagawin po namin. Amen? Amen. Kaya maraming salamat po. Sana po patuloy po kayong maging inspirasyon po sa mga anak, apo, at sana po ipakilala nyo po ang Radyo Veritas po sa inyong mga kamag-anak, kaparokya para tayo po ay hindi maputol ang ating community dito sa Kapanalig Community. Amen? Amen. Ayan, maraming salamat po. Tawagin na po natin si Father Wilson po para magbigay po ng blessing po sa ating mga may birthday ngayong August. Ayan. Tayo po tayo, may mga may birthday ng August. Ayan, si Sister Cristal, ang ating wala daw magkakontrol. Ayan, tawagin niyo po natin si Father Wilson. Hi, Father. Ayan, lapit po rito yung may mga may birthday po. Ayan, para makita po tayo. Ito ang po. Lapit na rin po kayo. Yan. Wag po kayo matakot. Hindi po namin kayo hingian ng cake. Tandaan natin yung may mga birthday. Let us pray. God of all creation, we offer you grateful praise for the gift of life. Hear the prayers of our brothers and sisters, your servants, who recalls today the day of their birth, and rejoices in your gifts of life and love, family and friends. Bless them with your presence and surround them with your love, that they may enjoy many happy years, all of them pleasing to you. We ask this through Christ our Lord. Amen. Spirit, amen. To you, happy birthday to you. Parang paiyak na kayo Ayan, umayak na. Day to you. Maraming salamat. Happy birthday! Habang kami po ay magbabanggit po ng ating mga benefactors ngayong umaga, magkakaroon po tayo ng picture taking po kay Father Wilson, ang ating parochial vicariate ng San Jose Amang Mapagkalinga Parish. At dito na po nagtatapos ang ating Kapanalig Day. Maraming salamat po sa inyo, mga kapanalig. Amen? Amen! Amen. Ayan, tayo na po tayong lahat. Exit na po tayo. Oo. Akala ko Oo. Ayan. Unat-unat na po kayo dahil tapos na po ang ating programa. Ayan. Maraming salamat po. Ako po inyong kapanalig, Goy Lopez, ang kumpare nyo sa Balat ng Rat. At ako naman po ang inyong certified kapanalig Jessa Abriga na nagsasabing, sumain mo ang katotohanan. Thank you, Sir Alex. Thank you po. Kaya Brother Runiel po kayo magpapirma. Sa mga nais magpapirma po sa inyong mga ang tawag doon,